Pagbilaw po, sakay na po at na makaalis na. Kasama po yan na ulan niyaan. Ayan, pakisuyo po sa Bagong Tulay. Yeah, good morning po habang tayo nag-aantay pa ng pasahero. Mag-share lang po ako ng love of Jesus. Salamat po sa mga babasahin. Basahin niyo po yan at patungkol po kay Jesus yan. Salamat po. Kanino daw po yun? Kanino daw po yung 30? Hindi, 20 lang inabot ko. 20 lang daw po. Baka nagkamali. Saan po ito? Patingin nga po. Bagong Tulay po. Isa lang po, isa lang. Bagong Tulay. Yeah, salamat po sa pagbabasa nyo. Ayun, basahin nyo po yan. Salamat po. So habang tayo po ay nag-aantay pa ng pagpuno, sa umagang ito, good morning po sa inyo. Tandaan po natin, ang panahon po ay pasama na pasama. At parang hindi ko alam ang updates ngayon sa Israel, nagdidigmaan pa sila, Tapos may nabasa pa ako na pwedeng magkaroon ng World War III. So kapag po nagkaroon ng digmaang pandaigdig na pangatlo, lahat po ng bansa apektado. Apektado po. Tandaan po natin, ang bansang Israel, yan po yung timetable sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Kung tayo po ay hindi pa born again Christian o nakakabasa tayo ng Biblia, ang Israel po, ang utos po ng Diyos ay ipanalangin ang bansang Israel. Ano po? Bakit kailangan ipanalangin ang bansang Israel? Kasi po ang bansang Israel ay yung bayan ng Panginoon. At hindi po lingid sa inyo, ang dami nang namatay. May Pilipina na pong namatay. Ilan na po yung Pilipino na namatay doon sa digmaan? So ang ugat po ng digmaan sa Israel ay biblical. Kung alam po natin yung nakasulat sa Old Testament, nasa Old Testament po, kaya po patuloy na may digmaan sa Israel at sa Palestinian. So ang layunin po ng mga digmaan na yan, na nakasulat sa Mateo 24, para po ang tao ay magising sa katotohanan na kailangan na po pala natin na magbalik, manumbalik sa Panginoon, dahil ang Panginoon po ay malapit nang bumalik sa second coming, sa rapture. So tayong mga tao pinaghahanda. Kasi po, kapag balik ng Panginoon at wala po tayong relationship with the Lord, maiiwanan po tayo. May rapture po, at ang rapture na sinasabi pagdagit, at mapapasama sa rapture na sinasabi yung mga taong mananampalataya kay Kristo. Kaya po hindi po ako nahiya na bahagi lang kayo kahit medyo masakit po yung lalamunan ko, kasi po ang trabaho namin ng mga missionary magbahagi ng salita ng Diyos. Ano po? Mangarap kami sa kalye, sa jeep, at sabihan kayo na ito na yung panahon, kailangan na natin na magsisi, talikdan ng kasalanan, kasi anytime Jesus will come back para balikan yung mga tao. So kaya po andito po ako at binigyan ko po kayo ng babasahin. Yan po ay love letter ni Jesus Christ. Hindi ko po alam kung may born again na nakasakay dito sa jeep. Kung wala pa, nawa po isang araw matanggap nyo yung salvation na offer ng Diyos. At kung nakakabasa po kayo ng Biblia sa John 3:16, sabi po doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya po niya isinugo si Jesus upang ang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po namatay si Jesus sa krus para po sa iyo at sa akin, mahal na mahal ka po ng Panginoon. Pero may gagawin po tayo, kasi po lahat tayo ay makasalanan. Sabi po sa Roma 3:23, ang lahat na tayo makasalanan at walang nakarating sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya po, ang solusyon lamang ay humingi po tayo ng kapatawaran kay Jesus Christ. Tanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas.
para po tayo ay makasumpong ng kapatawaran. Tandaan po natin, akyat na po. Akyat po dito. Wala pong makakapagligtas sa atin, kundi yung pananampalataya natin kay Kristo. Hindi po reliyon ang dala ko, kundi ang dala ko ay pag-ibig ng Panginoon. Hindi ko po alam kung kayo may mga kamag-anak na born again. Subalit, salamat. Yun po ay nagpipray sa inyo para kayo ay maligtas. At sa amin pong pagbabahagi, parati po namin sinasabi na mahal kayo ng Panginoong Yesus. At yung kanyang pagmamahal, pinakita na sa cross. Kaya po namatay si Jesus sa cross. Diba pinako si Kristo? At malapit na naman po ang Christmas. Alalahanin natin na ipinanganak si Jesus para sa iyo at sa akin. Kaya po, tanda po natin ang kapamakan na sinasabi, may impyerno po may impyerno at langit. Sabi doon yung mga hindi tatanggapin si Kristo, i-reject, itatapon saan? Sa impyerno. Pero mapalad yung pagsisi, manampalataya kay Kristo at bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Pakiayos po. Yun po yung pangako ng Diyos sa mga tatanggapin si Jesus at magsisisi. Ayun pa pala, magkakaroon ng buhay sa langit. So tandaan nyo po, mahal na mahal po tayo ng Panginoon, kaya po binabaginan ko kayo. Pero hindi po kami namimilit We are just offering you the love of Jesus, His promise of eternal life. Yung eternal life po ang aming binibigay sa inyo. So ako po ay dati hindi born again. Pero nung ako'y dinala ng Panginoon sa abroad bilang OFW sa ibang bansa, doon po ako naging born again. At pag uwi ko po ay nagpatuloy po ako naging born again Christian. Hanggang ngayon po nagpapatuloy ako at hindi po ako nahiya. At kaya po binabahagi ko sa inyo ang kaligtasan. Dahil nakasumpong ako ng kaligtasan. Wala akong kayamanan, silver or gold, pero mayroon akong Jesus sa aking puso at yun po yung patuloy ko na binabahagi sa tao. Hindi po relihiyon, kundi love of Jesus na kapag tinanggap mo siya bilang Diyos tagapagligtas, ikaw din naman po ay bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kaya po sa umagang ito, tandaan po natin, bago po ako magtapos, sabi po sa John 14:6, Jesus is the only way, the life, He is the truth. No one comes to the Father except Jesus Christ. Wala pong pupunta sa langit na kahit sino, maliban tanggapin niya si Jesus, magsisi at kilalanin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Wala po ako, hindi ko kayo kayang iligtas. Kaya sinasabi ko sa inyo na si Kristo lang po ang tanggapin nyo. Manalig, magsisi, siya po ang magliligtas sa atin. Kaya po salamat sa umagang ito sa inyong pakikinig. Butuhan po ang mga tao ay busy. Pero kahit busy po kayo, nawa po, matukyan nyo yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Manalangin po ako, ang dami po namamatay ngayon At kapag yung digmaan, yung Amerika yata at saka Iran ay maglalabanan, hindi magkasundo. Pero manalangin pa rin tayo na huwag pa itulutan ng Diyos na mag Third World War III. Ang dami po kasing i-deploy na mga Amerikano na sundalo, 10,000 sa Saudi, kung saan man dyan. Yun po ang ipag-pray natin. Nakaabagan pa rin tayo ng Diyos. Ang hirap po kapag nag-Third World War. Alam naman natin, nung nagdigmaan yung mga Hapon, ang daming namatay. Kapag tayo humingi ng awa sa Diyos at nanalangin, pwede po niyang alisin yung digmaan na yan na magaganap sa East, dyan sa Saudi. Hallelujah, mananalangin po ako ng kaligtasan at ang manalangin ito makakasumpong ng buhay na walang hanggan. Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po'y lumalapit, nagpapakumbaba po ako. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Sa oras na ito, ako po'y lumalapit at nagsisisi, nagpapakumbaba ako. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Sa oras na ito, tinatanggap ko po ikaw bilang Diyos ko at tagapagligtas ng kaluluwa. Nananampalataya po ako, Jesus, namatay ka para sa akin. Sa oras na to, pumasok ka sa aking puso
Pagarian mo ako. Panginoong Hesus, isulat mo po sa aklat ng buhay ang aking pangalan upang mamatay, mabuhay ako. Pagdating ng panahon na yon, maranasan ko na iligtas mo ako at dalhin sa langit. Salamat po, Panginoon. Ikaw na po ang Diyos ko at tagapagligtas. Jesus name we pray. Amen. Kung kayo po'y nanalangin nun, salamat po. Manalangin po ako. Ama, salamat po sa umagang ito. Hindi po aksidente na sumakay ako sa jeep na to para po bahagian ang kaligtasan ng mga taong ito. At salamat sa kanyang buhay. Ingatan mo po sila. At nawa po matanggap nila yung pangako mo na kaligtasan. Ikaw po ang mataas. At ano man po ang mga dinadaanan mataong to, may sakit, karamdaman, may problema, ingatan mo po sila. Lord, sinabi mo po, mahal na mahal mo ang mga tao at ayaw mong mapahamak o mapunta sa impyerno. Kaya po ang bawat isa sa jeep na to, tanggapin ka nila bilang Diyos tagapagligtas. Sabi mo po, ibahagi ang salita ng Diyos sa jeep, huwag po kaming mahiya upang ang mga tao sa bawat sulok ng mundo ay makarinig. At kapag nakarinig ka na, babalik ka na. Kaya Lord, we declare blessing, healing, deliverance, salvation sa mga tao na nasa jeep na to. At yung tumanggap po ng babasahin, pagkalooban mo sila ng kaligtasan. Dahil hindi ka po nila inireject, tinanggap po nila yung babasahin, kaya po pagpalaan mo sila. Salamat po, Ama. Ito po yung panalangin ko sa mga taong ito. Jesus name we pray. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig. We love you po with the love of the Lord. Salamat po. Thank you po.